Senator Risa Hontiveros gustong ipatigil ang putukan sa giyera ng US versus Iran. Urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, pilit na pagkasunduan yung mga issue. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay naging isang pandaigdigang alalahanin. Maraming bansa ang gumagawa ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng digmaan. Sa gitna ng paglala ng tensyon matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran, at ang kasunod na counterattack ng Iran sa mga pasilidad ng Amerika sa region, nagsagawa ng press briefing Senado si Senadora Risa Hontiveros upang manawagan ng agarang pagtigil ng labanan sa gitnang silangan. Sa gitna ng palitan ng missile strikes at pangambang lumawak ang sigalot, iginiit ng senadora na dapat unahin ang diplomasya at pag-uusap kaysa armadong konfrontasyon. Ayon sa kanya, kailangang magkaroon ng tigil putukan, bumalik sa negosasyon, at pag-usapan ng mga isyong sinasabing ugat ng kasalukuyang tensyon. Dagdag pa niya, mahalagang hindi mag-spill over ang krisis sa iba pang bansa, lalo na at ang anumang kaguluhan sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Binanggit din ni Hontiveros na may umiiral na treaty relationship ang Pilipinas sa Estados Unidos. Kaya anya, kinakailangan ng maingat na hakbang upang mapangalagaan ang pambansang interes at maiwasang madamay sa mas malawak na konfrontasyon. We really hope, each one of us hopes and prays na hindi ito mag-spill over. Kung anong mangyari sa Middle East or for that matter any part of the world, makakaapekto talaga sa buong mundo. Kasunod ng pag-ataking iyon ng US at ng Israel sa Iran, nag-counterattack naman ng Iran sa mga US facilities sa Middle East. And nag-renew tayo ng treaty relationship sa US. I would like to say na on a more equal footing, at nagbubuo tayo ng mga treaty relationships sa iba pang at mas marami pang mga bansa. But ang taas ng stakes for all countries in the world, kasama tayo. Kaya ang urgent call din ay bumalik sa negosasyon. May negosasyon ongoing. Huwag nating kalimutan, between the US and Iran, facilitated by Oman. At may iniuulat na progress report, hindi man kompleto, pero partial, meron ang Omani government nung biglang umatake ang US at Israel sa Iran. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Samantala, nauna nang humarap sa publiko si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng umiigting na tensyon sa Middle East upang magbigay ng update sa kalagayan ng mga Pilipinong nasa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng kumpirmasyon na may isang Pilipinang nasawi sa missile strike sa Israel, habang patuloy ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kanyang video statement, tiniyak ni Marcos na patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan at magiging transparent sila sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Nauna nang sinabi ni Marcos na ang pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang proteksyon ng buhay ng mga Pilipino, at agad silang kikilos kung kinakailangan ang karagdagang hakbang tulad ng evacuation o iba pang tulong.